Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bernardo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Sa liblib na lugar ng Antique, naninirahan ang isang binata na tawagin na lang natin sa pangalang Bernardo. Kilala ito ng karamihan bilang dalubhasang manggagamot sa kanilang baryo. Iniidolo ito ng maraming kabataan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat. Bukod sa pagiging manggagamot, isa din itong mahusay na manunugis ng aswang. Mabilis lapitan ng mga kababaryo si Bernardo. Tumutulong ito sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit. Wala din itong hinihinging kabayaran. Ito ang prinsipyong palaging pinaiiral ng binata. Kuminsan, ito pa ang nagbabayad ng bayarin ng pasyente kapag walang-wala ito. Kagad niya itong sinasabihan na pumunta ng ospital. Dahil ang kaya lamang pagalingin ay yung may mga kinalaman sa espiritual. Katulad na lamang ng barang, sumpa, kulam, palipad hangin, at marami pang iba. Ngunit kung ito ay natural na sakit, katulad ng katandaan o pagpapabaya sa sarili, hindi niya ito kayang gamutin. Tulungan mo ko, Bernardo. Sumasakit ang tiyan ko. Tulungan mo ko pakiusap lang. Kagabi pa ako namimilipit sa sakit. Wika ni Tatang Simon na nakahawak sa apong si Perlita. Pasensya ka na, Bernardo. Wala kaming ibang naisip na lapitan kundi ikaw lang. Kaya dumiretso na kami dito sa bahay mo. Wika naman ng apong si Perlita. Pinapasok naman sila ni Bernardo. Tatang, ano po ba yung huli mong kinain? San po banda yung masakit? Dito po ba? Tanong ni Bernardo. Napasigaw naman sa sakit ang matanda matapos itong pindutin ng binata. Napailing na lamang si Bernardo dahil alam na niya kagad ang sakit na matanda. Bernardo, kamusta si Lolo? Natukoy niyo na po ba yung sakit niya? Nag-aalala na po ako kay Lolo. Wala naman ho kaming ibang malalapitan dahil bukod sa gahaman at bata-pobre yung mga kaanak namin, wala din silang pakialam sa amin ng lolo ko. Wika ng dalaga. Napatitig naman sa kanya ang binata. Hindi makapaniwala si Bernardo sa daldal ng dalaga. Pasensya na ha. Wala akong magagawa para sa lolo mo. Appendicitis yung sakit niya. Tsaka pakiusap lang ha. Pwede ba na bawas-bawasan mo yung kadaldalan mo? Huwag kang magagalit kasi baka sa kakasalita mo, masabi mo na yung buong buhay niyo eh. Hindi naman sa maarte ako, pero ayoko lang yung nanghihimasok ako sa buhay ng iba. At sa lolo mo naman, kailangan madala natin siya sa ospital. Nang sa ganun, maoperahan na ito kung problema yung pera. Ako na yung bahala doon. Wika ni Bernardo. Natulala naman ang dalaga sa mga sinabi nito. Sandali itong natahimik at napasigaw. Bigla niyang niyakap si Bernardo. Ganun ba? Maraming salamat, Bernardo ha. Wala talaga kaming perang pambayad kahit nga pa. Hindi na tinuloy ng dalaga ang sasabihin. Oo, sige na, sige na. Ayos na yun. Tsaka pwede bang lumayo ka ng konti? Tulungan mo na lang akong alalayan yung lolo mo. Isakay natin siya ng tricycle para makapunta na kagad tayo ng ospital. Nang magapang kagad yung karamdaman niya.
Wika ni Bernardo. Tumango naman si Perlita. Dahan-dahang inalalayan ng dalawa si Tatang Simon. Isinakay nila ito sa tricycle ni Bernardo. Habang nasa biyahe, panay ang pagrereklamo ng matanda dahil sa labis na sakit na nararamdaman. Nag-aalala naman ang apong si Perlita kay Lolo Simon. Pinapakalma ng dalaga ang matanda para hindi na dumaing pa. Lolo, kumalma lang po kayo. Huwag po kayo masyadong umatungal dyan. Nakakahiya naman po kay Bernardo eh. Wika ni Perlita. Aba naman na po, mapipigilan ko ba yung sakit na nararamdaman ko? Napakasakit nga ng tiyan ko, Apo. Kung maililipat ko lang tong sakit na nararamdaman ko, di sana kanina ko pa inilipat sa'yo. Tugon ni Tatang Simon. Napakamot na lamang ng ulo ang dalaga. Huwag na po kayo magsalita, Lolo. Tsaka, kapag naoperahan na po kayo, huwag ka na pong mag-iinom ha. Bawal na yun sa inyo. Kaya ikaw, Perlita ha, bantayan mo yung lolo mo. Wika ni Bernardo sa maglolo. Napalunok naman si Tatang Simon. Kung ganon, hindi na ako magkakapag-alak. Apa hindi naman yata pwede yon. Mas ikamamatay ko kapag hindi na ako nakainom ng lambanor. Wika ni Tatang Simon. Napailing na lamang habang tumatawa si Bernardo. Hindi lang si Tatang Simon ang nadinig niya na nagsabi ng mga salitang yun. Halos lahat na matatanda na lumalapit sa kanya. Ganon din ang dinaraing. Lolo, iwasan niyo na ho yung pag-inom ng alak. Matanda ka na para doon. Kaya makinig ka na lamang kay Bernardo. Para naman po sa'yo yun eh. Pamimilit ng dalaga sa lolo. Bueno, sige na. Magpapa-opera na ako. Basta siguraduhin nyo lang na mawawala itong pananakit ng tiyan ko ha. Wika naman ni Tatang Simon. Napatango naman si Bernardo. Matapos ang pag-uusap, nang marating nila Bernardo ang pagamutan, kagad na ipinasok sa operating room ang matanda. Kakilala mismo ni Bernardo ang nag-opera sa lolo. Kaya naman tiwala si Perlita na gagaling si Mang Simon. Ilang oras din ang itinagal ng pag-oopera. Makalipas ang halos 2 oras, ibinalita naman ng doktor na maayos ang naging operasyon ng lolo ng dalaga. Sabi na nga ba magiging maayos din si lolo. Maraming salamat Bernardo ha. Utang ko po sa inyo ang buhay ng lolo ko. Maraming salamat po talaga. Wika ni Perlita. Hindi ito nakapagpigil pa. Napayakap ito sa binata. Napakurap naman si Bernardo at hindi na nagsalita pa. Tinapik na lamang ang likod ng dalagang umiiyak sa kanyang balikat. Bumitaw namang kagad si Perlita. Kagad pinunasan ang luha at nagpaalam na si Bernardo. Nang makalis sa harapan ng dalaga, napahawak ito sa dibdib. Teka, bakit parang ang bilis ng tibok ng puso ko ah? Grabe talaga yung epekto sa akin ng babae na yun eh. Wika ni Bernardo. Napapailing na lamang ito at napakamot sa batok. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na nakita pa ni Bernardo ang dalaga dahil naging abala na sa mga bagay-bagay. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad pa uwi sa tahanan, napansin ni Bernardo ang isang buntis na naglalakad mag-isa sa sakahan. Dali-dali naman itong sinundan ng binata upang makasiguradong makakauwi ito ng ligtas sa kanilang tahanan. Nang makarating sa parting madilim, kagad nakarinig si Bernardo ng kakaiba. Tunog ng paparating na wakwak.
bago pa man ito malapitan ang buntis. Sinugod na ito ng binata. Nagpagulong-gulong si Bernardo at ang aswang sa masukal na parte ng lugar. At nang makita ni Bernardo nakapasok na sa bahay nila ang buntis, dali-dali niyang pinakawala ng aswang. At sino ka namang pakiramero? Pagbabayaran mo itong ginawa mo at pagsisisihan mong pinakialaman mo ang diskarte ko. Wika ng aswang. Kilala ito ni Bernardo. O ikaw, alam mo namang hindi ako natatakot sa'yo, hindi ba? At hindi ko hahayaan na may mga biktima pa kayo dito sa aming baryo. Tugon ni Bernardo. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Hindi makapaniwala na kilala siya ni Bernardo. Mabilis namang kumilos ang aswang upang atakihin si Bernardo. Naiwasan naman ng binata ang pagsugod nito. Sinaksak niya ito sa leeg ngunit daplis lamang ang natamo ng aswang. Napaupo ito. Inisip ni Bernardo na napas lang na niya ang nilalang. Ngunit ang gabing yun ang simula ng malagim na pangyayari sa buhay ni Bernardo. Isang taon nang lumipas, hindi na naaalala pa ni Bernardo ang nangyari ng gabing yun. Maging si Perlita, nawala na din sa isipan ng binata. Isang araw habang abala sa paglalakad, bigla na lang may umatake sa likuran ni Bernardo. Hindi niya yon namalayan, kaya bumagsak ito sa lupa at nawala ng malay. Pagmulat ng mga mata, napansin kagad ng binata na hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Isang babae ang bumungad sa harapan niya nang maupo ito. Bernardo, mabuti naman at gising ka na. Nakita kasi kitang sugatan sa daan kaya dinala kita dito sa bahay namin para makapagpahinga ka. Huwag kang mag-alala dahil ginamot na namang gagamot ang mga sugat mo. Wika ng dalaga. Napakunot ang noo ng binata. Muli niyang naalala ang dalaga ngunit malaki na ang pinagbago nito. Teka, ikaw ba si Perlita? Bakit parang ang laki na ng pinagbago mo? At kaninong bahay naman to? Tanong ni Bernardo. Ngumiti naman si Perlita. Ito ang bahay namin. Mahigit isang taon na yung lumipas, marami nang nangyari sa amin ng lolo ko. Nakakuha ako ng magandang trabaho, kaya nagpundar ako ng bahay at nagumpisang magnegosyo, na naging maayos naman. Ikaw Bernardo, ano nang nangyari sa'yo? Bakit duguan ka na makita kita sa daan? Tanong ni Perlita. Sasagot pa lang sana si Bernardo nang makita nila sa telebisyon ang mukha ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Bernardo dahil hinahanap na ito ng mga pulis dahil sa kaso ng pagpatay. Teka Perlita, ilang araw na ba akong walang malay? Bakit ako wanted? Wala naman akong ginawang kasalanan. Hoy, Perlita, sagutin mo ko. Tanong ni Bernardo. Sa totoo lang, isang buwan ka nang walang malay. Mabuti nga at buhay ka pa eh. Kung hindi kita natagpuan nung gabing yun, malamang pinaglalamayang ka na. Sugatan ka nang makuha kita at may lasdas ka sa leeg. Mabuti na lang at hindi ka naugatan. May nakaaway ka ba para gawin ang bagay na ito sa'yo? Wala ka bang natatandaan bago ito mangyari? Tugon ni Perlita. Napayuko naman si Bernardo. Wala akong matandaan na kahit ano. Basta ang alam ko lang, naglalakad ako pauwi sa bahay ko, galing sa ospital. May hinatid akong bata na may appendicitis. Tapos bigla na lang akong nakaramdam na may pumalo sa ulo ko. At naging blanko na yung lahat. Pagpapaliwanag ni Bernardo,
Napakunot ang noo ni Perlita sa sinabi ng binata. Kung ganun, planado ang lahat. Alam mo, nang makuha kita, doon na nagsimula yung malagim na krimen sa baryo natin. At ikaw ang itinuturong may gawa ng lahat. Dahil pangalan mo ang nakalagay. Hindi naman ako naniniwala sa paratang ng marami. Kasi nga nandito ka eh. Gusto ko pa nga sanang sabihin sa lahat na nandito ka at walang malay. Pero ang sabi ni Lolo sa akin, baka patibong lang ang lahat ng yun ng kalaban. Kaya itinago ka namin. Wika ni Perlita. Tatayo pa sana si Bernardo nang biglang dumating si Tatang Simon. Kung gusto mong malaman ang nasa likod ng lahat ng ito, magpagaling ka, iho. Magpalakas ka at huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka namin pababayaan. Utang ko ang buhay ko sa iyo. At gayon na ikaw naman ang gipit, ako naman ang babawi sa iyo. Tutulungan kitang makabangon muli at lingisin ang iyong pangalan. Wika ni Tatang Simon. Napabuntong hininga ang binata. Hindi na nagsalita pa. Nagkatinginan na lamang ang maglolo dahil maging sila. Hindi inaasahan na sa ganoong pagkakataon pa sila muling magkikita. Matapos naman ang pag-uusap na yun, patuloy na inilagaan ni Perlita ang binata. Siya ang naghahanda ng mga pagkain at nagpapainom ng gamot. Ngunit kahit hindi pa tuluyang gumagaling ang lahat ng sugat, patuloy pa rin si Bernardo sa pagpapalakas ng katawan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Kalaunan, naramdaman ni Bernardo na nahuhulog na ito sa dalaga. Ngunit pakiramdam niya, mali ito. Hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas, tuluyang gumaling ang mga natamong sugat ni Bernardo. Alam ko na. May hinala na ako kung sino yung may gawa nito sa akin. Isa lang naman yung nakaaway ko eh. Walang iba kundi yung aswang na si Tinoy. Siya din yung nagbanta sa buhay ko kaya malamang siya ang may pakana ng lahat ng to. Wika ni Bernardo. Paano mo naman nasabi, Bernardo? Anong pruweba mo? Alam mo? Pero kung aswang man siya, dapat kilala yun ni Lolo. Lolo? Bakit? Ano bang meron sa'yo, Tatang Simon? Isa ka bang antingero? Manggagamot? Albularyo o babaylan? Marami ba akong dapat malaman sa tunay niyong pagkatao? Tanong ni Bernardo. Napatitig naman si Perlita kay Tatang Simon. Pasensya ka na, iho, kung masikreto kami ng apo ko. Nag-iingat lamang kami sa mga kaaway. Ang totoo niya. Oo, isa kong antingero. At nung kaedaran mo ko isa ko sa pinakamagaling na manunugis ng aswang. Pero naungasan ako nung binatang manunugis sa dami ng napatay niya Pero wala pa rin nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Tugon ni Tatang Simon. Napatulala naman si Bernardo. Ano ho? Kayo yung pinakamagaling na manunugis ng aswang? Grabe, hindi ko inaasahan to . Nung una kitang nakita, akala ko simpleng lasinggero ka lang na merong sakit. Alam mo din yung bagay na yun? Teka, sino ka ba talaga? Bukod sa pagiging manggagamot, sino ka? Pakiramdam ko meron kang inililihim sa amin . Ay nako. Ako ho yung tinutukoy mo, Tatang Simon. Oo, isa ho akong manggagamot. Pero nanunugis din po ako ng aswang. At malakas ang pakiramdam ko na si Tinoy ang magawa nito sa akin. Dahil siya lang naman yung huling nakalabang ko . Akala ko napatay ko na siya ng tuluyan. Pero mali pala ako. Wika ni Bernardo.
Nagulat naman ang maglolo. Hindi lubos maisip na si Bernardo ang magaling na manunugis, ngunit marami pang hindi alam ang binata tungkol sa mga kaaway dahil minana lamang niya ang kaalaman mula sa lolo. Kaya minabuti ni Tatang Simon na turuan si Bernardo na mga kaalaman na meron siya, lalo na pagdating sa mga ritual. Bukod dito, merong ibinigay ang matanda sa kanya. Dali-daling pumasok ang matanda sa loob ng kwarto. May kinuha itong baul at binuksan. May kinuha sa loob. May inilabas itong malaking palakol. Kung titignan ng normal na tao, isa lamang itong simpleng palakol na ginagamit na pamputol ng kahoy. Kinakalawang pa ito dahil sa kalumaan. Ngunit nang maiabot ito na matanda sa binata, bigla itong nagbago ng anyo. Nagulat si Bernardo sa nasilayan. Isang gininto ang palakol. Matapos malaman ang katotohanan sa isa't isa, nagsimula na si Bernardo na aralin ang mga kaalaman na alam ni Tatang Simon, maging ang paghawak sa malaking palakol. May kabigatan ito. Kaya nahirapan ang binata na basta na lamang iwas-iwas ang palakol. Kaya araw-araw, bukod sa pag-aaral ng mga ritual, patuloy din itong sinanay ang paghawak sa malaking palakol. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, linggo, at buwan. Natapos rin ang pagsasanay ni Bernardo. Inalam nila kung sino ang nasa likod ng mga krimen na ibinibintang sa binata. Kagaya ng hinala ni Bernardo, natukoy nilang si Tinoy nga ang nasa likod ng lahat ng yon. Inihanda ni Tatang Simon ang sarili, ngunit bago pa man sila gumawa ng hakbang, naunahan na sila ng kalaban. Kinuha nito ang dalagang si Perlita at gamit ang dugo nito, nagsulat pa ng mensahe sa dingding ng tahanan para mabasa ni Bernardo. Walang hiya nga talaga ang Tinoy na yan. Dinamay pa pati ang apo ko. Huwag lang niyang sasaktan si Perleta at pagpipira-pirasuhin ko ang katawan niya. Wika ni Tatang Simon. Matapos ang pangyayaring to, nagplano ang dalawa sa kanilang pagsugod sa kuta ng kalaban. Gumawa ang mga ito ng malakas na sabulag upang hindi malaman ni Tinoy ang kanilang pagdating. Dahan-dahang naglakad ang dalawa at gabi ng mga oras na yon. Kahit madilim ay sumugod ang mga ito. Alam nila Bernardo na hindi magtatagal ang ritual na ginawa nila, kaya mabilis na kumilos ang dalawa. Hanggang sa hindi nagtagal, nakita nila si Perlita. Nakagapos sa isang puno at wala itong malay. Nagmasid ang dalawa sa paligid at nang makitang walang bantay, kagad nilapitan ng dalawa ang dalaga. Ngunit dingid sa kanilang kaalaman, napatibong lamang ang bagay na yon at natali patiwarik ang dalawa dahil naapakan ang bitag na ginawa ni Tinoy. Kahit kailan talaga, utu-utu kayo. Padalos-dalos kong kumilos, kaya madalas napapahamak. Matagal na tayong hindi nagkita, aking kaibigang Bernardo. Mabuti at buhay ka pa. Alam mo, napakatatag mo. Sa dami ng sugat mo, natakasan mo pa rin si kamatayan. Para kang pusa na siya mang buhay ah. Wika ni Tinoy. Galit na galit naman si Bernardo sa aswang. Dali-dali nitong hinawakan ang palakol na nasa likuran. Iwinasiwas at naputol ang tali sa paa. Kagad sinugod ang aswang ngunit mabilis itong nakaiwas. Hoy ikaw Tinoy, duwag ka. Panay tago lang yung alam mo eh.
Harapin mo ko at lumabang ka ng patas para malaman natin kung sino yung talunan. Sigaw ni Bernardo. Ngunit tumawa lamang ang kalaban. Di ba magaling ka sa panunugis ng aswang? Kaya hanapin mo ko. Nandito lang ako. Wika ni Tinoy. Hanggang sa bigla na lang tinamaan ng kalmot ang braso ng binata. Kaagad ininda ni Bernardo ang sugat sa braso. Naputol naman ni Tatang Simon ang tali sa paa. Alalahanin mo palagi ang turo ko sa iyo. Bawat kilos ng kaaway, bantayan mo. At aralin nang sa ganon alam mo kung paano siya umaatake. At kung paano mo siya mahuhuli. Paalala ni Tatang Simon sa binata. Nakipaglaban din ito sa mga aswang. Ang ginawa ni Bernardo, ipinikit ang mga mata. Pinakinggan ang bawat pagkilos ni Tinoy. Hanggang sa nalaman ng binata ang direksyon nito sa kung saan susugod. Kaya dali-dali niyang hinawakan ang kamay nito. Kaagad itong ibinalibag sa lupa na ikinagulat naman ng kalaban. Ngunit nang iwas-iwas niya ang palakol, mabilis itong iniwasan ng aswang. O sige na, sumugod ka pa ng sumugod at babaliin ko na ang mga buto mo sa katawan. Wika ni Bernardo. Kumilos na mabilis si Tinoy. Ngunit nalaman pa rin ng binata ang direksyon niya. Kaya sa ikalawang pagkakataon, nahawakan muli ito ng binata. Mahigpit na sinakal sa leeg si Tinoy. Napaatras naman ang mga kasamahan nito dahil sa ginagawa ni Bernardo. Nasaan ang apo ko? Saan mo siya itinatago? Walang hiya ka. Huwag mo lang masugatan ang apo ko. At pupugutan kita ng ulo. Banta ni Tatang Simon. Di gawin mo, tanda. Pugutin mo ang ulo ko. Para habang buhay niyo nang hindi makikita ang mahal mong apo. Tugon ni Tinoy. Nakangisi pa ito ng nakakaloko. Kaya mas lalong hinigpitan ni Bernardo ang pagkakasakal. Tumingin si Bernardo sa mga kasama ni Tinoy. Hoy kayo, sasabihin niyo ba kung nasan si Perlita? O pupugutan ko ng ulo ang pinuno niyo? Banta ni Bernardo sa mga kasamahan. Habang sakal si Tinoy, nakaamba na din ang malaking ginintoang palakol. Ni isa sa mga ito ay walang sumagot. Kaya muling inulit ni Bernardo ang banta. Ngunit tila walang pakialam ang mga ito. Tuwang-tuwa naman si Tinoy sa nakikitang reaksyon ng binata. Wala kayong mapapala sa kanila. Huwag nyo nang sayangin pa ang boses nyo. Mapapagod lang kayo. Wika ni Tinoy. Napiko na si Tatang Simon sa aswang. Inilagay nito sa noo ni Tinoy ang tangang medalyon. Napasigaw sa sakit si Tinoy. Nagpupumiglas ito mula sa pagkakasakal ni Bernardo. Pinipikon mo talaga ako, ano? Nakakainis ka. Huwag mong antayin na ilagay ko sa leeg mo ang medalyong ito. Banta ni Tatang Simon. Nanlaki naman ang mga mata ni Tinoy. Oo na. Sabihin ko na kung nasa na nga po mo. Pakiusap. Alisin mo na sa harapan ko ang medalyon na yan. Wika ni Tinoy. Sabihin mo muna sa akin kung nasan si Perlita. Ipakuha mo sa mga alalay mo. Utos ni Bernardo. Sumenyas naman si Tinoy sa mga kasamahan. Dali-daling kumilos ang mga ito at kinuha ang dalaga sa sikretong piitan. Ilang sandali pa,
inilabas na si Perlita. Pawalan niyo muna ang aming pinuno bago namin ibigay ang babaeng ito. Buhay kapalit ng buhay. Wika ng isa pang aswang. Dahan-dahan namang tinatanggal ni Bernardo ang pagkakasakal sa aswang. Nang makawala ito, dali-dali nitong sinugod si Tatang Simon. Mabuti na lamang ay mabilis kumilos si Bernardo. Nasangga niya ito gamit ang malaking ginintoang palakol. Iwinasiwas niya ito at natamaan sa brasos ni Tinoy. Sabay hatak sa dalaga. Tuso ka talaga, Tinoy. Pero mas mabilis pa din ako kaysa sayo. Kaya magtago ka na. Dahil kapag nahawakan ulit kita, sisiguraduhin kong mapupugot na ang ulo mo. Sigaw ni Bernardo. Nagpatuloy naman ang labanan. Dalawa laban sa mga aswang na naroon. Unti-unting naubos ang mga ito nang mapansin ni Perlita na may sugat si Tatang Simon. Lolo, dumudugo po yung tagiliran niyo. May sugat ka. Gusto niyo hubang umurong na muna tayo? Mukhang malubha yung natamo ninyo. Wika ng dalaga. Hayaan mo na yan na po. Palayo sa bituka at puso. Sa likod mo! Sigaw ni Tatang Simon at kagad hinablot ang apo. Nagulantang si Perlita nang sumuka ng dugo ang matanda. Tinamaan ito sa dibdib gamit ang kuko ng aswang. Kagad namang gumanti si Bernardo. Inihagis ang malaking palakol sa direksyon ni Tinoy. Tinamaan ang aswang at tuluyang naputol ang binti nito. Nang bumagsak si Tinoy sa lupa, kagad itong nilapitan ni Bernardo. Muling kinuha ang malaking palakol. Dali-dali itong nag-usal ng mga dasal. At nang nakaamba na si Bernardo sa pagwasiwas ng malaking palakol, nagsisigaw si Tinoy. Ngunit walang pagdadalawang isip si Bernardo sa paghataw ng palakol. Naputol ang ulo ni Tinoy. Nangisay pa ang katawan at unti-unti itong nawala ng buhay. Dinampot ni Bernardo ang ulo ng kanilang pinuno. Inihagis sa mga kasamahang natitira. Kung hindi kayo aalis dito at hindi magbabago, tandaan nyo, uubusin ko kayong lahat. Parurusahan kagaya ng ginawa ko sa inyong pinuno. Banta ni Bernardo. Dali-dali namang nagsipulasan ang mga aswang. Nang matapos ang labanan, nilapitan ni Bernardo si Perlita. Bernardo, tulungan mo ang lolo ko. Pigilan mo yung pag-agos ng dugo niya. Pakiusap. Wika ng dalaga. Kagad kumilos si Bernardo. Inumpisahan ito na lapatan ng paunang lunas ang matanda. Huminto naman ang pagdurugo. Mabilis na umalis sa lugar na yon ng dalawa at umuwi sa tahanan. Ngunit habang pauwi, nang makita ng mga tao si Bernardo, kagad itong pinadampot sa pulisya. Dali-daling inimbestigahan at kinulong ang binata dahil ito ang lumalabas na suspect sa mga pagpatay sa baryo nila. Hanggang sa makalipas ang mahigit 3 buwan, nakalaya si Bernardo dahil walang sapat na ebidensyang nagtuturo sa kanya. Kaya muling bumalik sa kanilang baryo upang malinis ang pangalan. Una niyang pinuntahan sila Perlita dahil buhat ng makulong. Hindi na niya nakita pa ang maglolo. Pagkarating sa tahanan nila Perlita, natuwa naman ang dalaga sa muli nilang pagkikita ni Bernardo. Bakit hindi ka man lang dumalaw sa akin sa kulungan?
Kayo ni Tatang Simon. Nabanggit sa akin ng abogado ko na nakaligtas si Tatang Simon. Nasaan na siya? Tanong kagad ni Bernardo sa dalaga. Pasensya na kung hindi ako nakadalaw sa'yo ha. Pero hindi naman kita pinabayaan. Tama nga yung nakarating sa'yo. Ligtas si Lolo pero habang buhay na siyang nakaratay sa higaan, tulala lang siya at hindi nagsasalita. Yun ang dahilan kaya hindi ko magawang dumalaw sa'yo. Nagkaroon ako ng takot sa mga tao. Nawalan ako ng tiwala sa iba. Kaya ako mismo ang nag-alaga kay Lolo. Pagpapaliwanag ni Perlita, isinama nito si Bernardo sa silid ni Tatang Simon. Nalungkot naman ang binata na makita ang kalagayan ng matanda. Patawad ho, Tatang Simon. Dahil sa akin kaya naging ganito ka. Hindi na sana kayo nadamay kung hindi niyo ako tinulungan eh. Pasensya na ho ha. Wala man lang ako nagawa para maprotektahan kayo lo. Labis po yung lungkot na dinanas ko sa kulungan. Dahil hindi ko alam kung ano yung kalagayan ninyo. Hanggang ngayon, sarili ko pa rin yung sinisisi ko sa lahat ng mga nangyari. Wika ni Bernardo. Mahigpit pa nitong niyakap si Tatang Simon. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Pagpapasya namin na tulungan ka at hindi mo kami pinilit. Kaya hindi mo kailangan humingi ng tawad. Dahil binigyan mo naman ng hustisya ang nangyari kay Lolo. Sapat na yon. At nagdusa ka pa sa kulungan nang wala ka namang ginagawang kasalanan. Sobrang inaalala ko kayo na nasa kulungan ako eh. Lalo ka na, Perlita. Dahil iniisip kong ikaw yung apektado sa lahat. Kaya sinikap namin ng abogado ko na ipanalo yung kaso. Alam ko na wala akong dapat pagbayaran. Ngayon nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan. Mahal kita, Perlita. Wika ni Bernardo. Napangiti naman ang dalaga. Kung alam mo lang, Bernardo, gusto ko talagang dumalaw sa'yo pero iniisip ko si Lolo eh. Ayoko na iwan siya sa iba dahil kinakain ako ng takot. Kaya kahit mahirap tiniis ko na hindi ka dalawin. Wika ni Perlita. Dito nagsimula ang pagmamahalan ng dalawa. Simula noon ay hindi na iniwan pa ni Bernardo ang maglolo. Kalaunan, nagpakasalang dalawa at binayaan ng dalawang anak. Muli ding bumalik si Bernardo sa pagiging albularyo. Noong una, natatakot pa ang mga taong lumapit sa kanya dahil sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit ipinakita ni Bernardo na mali ang iniisip ng mga tao sa kanya. Ginawa niya ang lahat para makita ng mga kababaryo na mabuti siyang tao. Hanggang sa unti-unti, nagbalikan ang mga taong dati niyang natulungan. Maging ang mga tao sa karatig baryo. Pumupunta na rin sa kanya para magpagamot. Naging manggagamot ito sa umaga. At tumutugis naman ang aswang sa gabi. Inilaan ni Bernardo ang buhay sa pagtulong sa mga tao. Hanggang sa paglipas ng ilang taon, tuluyan ang kinuha ng Diyos si Tatang Simon. Binawian ito ng buhay sa edad na 70 taong gulang. Ngunit kahit ganon, naging masaya ang matanda. Kahit papano, nakasama niya ng matagal ang dalawang apo. Sa kasalukuyan, masayang naninirahan sa Antique ang pamilya ni Bernardo. May mga apo na rin ito. Ngunit magpasa hanggang ngayon. Hawak pa rin niya ang ginintoang palakol. Bumalik na din ito sa dating anyo na una niyang nakita. Maliit at puro kalawang. Ngunit alam niya na naghihintay lamang ito ng susunod na magtatangan.
Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Hener. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Magmula sa bayan, halos 10 kilometro pa ang lalakarin ng binatang si Hener papunta sa bundok kung saan ito naninirahan. Payapa doon. Ingay lamang ng mga ibon ang madidinig kung maglalakbay ka papunta sa kanila. Napakaliblib ng lugar at mabibilang mo lamang sa mga kamay ang mga tahanan. Dalawa lang silang naninirahan sa barong-barong ng asawang si Gina. Ang bubong nila ay anahaw. Pinagtagpi-tagping sako naman ang dingding. Nangangamuhan lamang itong si Hener. Madalas ang nagiging sahod sa pagkokopra at pagtulong tubing anihan ang nagiging kabuhayan nila. Ito si Gina naman, naglalabada sa bayan. 3:00 pa lamang ng umaga ay naglalakad na itong si Hener papunta sa palayan. 4 na buwan na din ang nakakalipas magmula nang itinanim nila ang butil na mga palay doon. Sa pagkakataong ito, tanging pag-aani lamang ang tatrabahuhin ni Hener. Sapagkat magmula sa pagbilad hanggang sa pagbenta nito, ibang tauhan na ang gagawa. Kaya naman kung may sasahurin man doon, talagang kakarampot lamang sa kadahilan ng marami silang naghahati-hati. 8:00 na ng gabi nakauwi si Hener. Pagkauwi sa tahanan, bigla itong nagsabi ng, "Gina, pwede bang pakihilot ng likod ko? Sobrang sakit kasi. Kaninang tanghali ko pa ito iniinda." Wika ni Hener. Maghapunan ka kaya muna. Anong oras na din? Baka gutom ka na. Tugon ng asawa. Maya-maya na, Gina. Hilutin mo muna tong likod ko, pakiusap. Muling wika ni Hener. Halos mabali ang likod niya sa higit 7 oras niyang pagtatrabaho. Namilipit man sa sakit, patuloy pa rin ito sapagkat kung walang gagalaw ay wala rin silang maisasaing. Ang sabi ng mga manghihilot, nakuha niya ito sa pagligo matapos ang maghapong trabaho. Tanging hilot lamang ang panggamot sapagkat wala naman silang pera para magpakonsulta sa isang doktor. Kinabukasan, habang nanananghalian ang mag-asawa, biglang dumating ang kumpare nilang si Berto. Paring Hener, sinabihan pala ako ni Aling Marta na pwede na daw tayo bukas makikoprahan. Wika ni Berto. Kagad namang sumang-ayon si Hener dahil maganda ang kita sa koprahan. Minsan sumisweldo siya dito ng 500. Malaking bagay na ito para sa kanilang mag-asawa. Kaya kinabukasan, 5:00 pa lamang ng umaga, inihanda na ni Hener ang mga kakailanganing gamit. Kasabay nito ang ilang pirasong damit. 4 na araw silang mananatili doon dahil ganun talaga katagal ang pagpoproseso ng isang malaking koprahan. Sa isang napakalawak na taniman ng niyog, nag-umpisa na silang manguha ng mga bunga. Hindi lahat ay pwede nilang kunin. Ang tanging ginagamit lamang sa pagkukopra ay ang mga niyog na masasabing matigas na at pinagkukuhanan ng gata. Hindi po pwede ang mga hilaw pa. 1 araw ang ginugol nila sa pagtapos ng unang proseso. Ang 2 at 3 araw, ang pagluluto ng mga ito. Sa isang malalim na hukay, lahat ng bunot ng niyog ay pinapabaga. Sa itaas naman na parte nito ay ang biniyak na niyog na nakapatong sa pira-pirasong kawayan na parang iniihaw. Ang 4 naman na araw, paglalagay nito sa kada sako at pag-uuling ng mga bao.
pagod at sakit sa likod ang iniinda ni Hener. Hanggang sa matapos ang 4 na araw na yon. Gabi na rin sila natapos. Habang naglalakad si Hener papauwi, bigla itong tinawag ng amo ng nagmamay-ari ng palayan. "O Hener, halika rito. Para sa iyo tong kalahating sakong bigas." Wika ng amo. Abot langit ang tuwa ni Hener. Dali-dali siyang umuwi ng kanilang bahay para ipasaing ito sa asawa. Pagkaluto ng bigas, kagad naman silang naghapunan. Habang kumakain, bigla itong may nakagat na tila matigas na bato. Iniluwa niya kagad. Laking gulat ng bigla. "Teka, ano ito? Parang isang mamahaling bato ito ah." Wika ni Hener. Mamahaling ka dyan. Palay lang yan eh." Tugon naman ng asawang si Gina. Ang buong akala ni Hener, pwede itong isang la kapag sila ay nagipit sa pera. Mukha itong mamahaling bato dahil kulay ginto at kumikinang pa. Kaya naman dali-dali niya itong ibinalot sa pulang tela. At simula ng araw na yon, palagi na itong nasa bulsa ni Hener. Dala-dala kahit saan man magpunta. Nagpatuloy lamang ang mag-asawa sa normal nilang pamumuhay. Ilang linggo pa ang nakalipas. Napansin ni Hener ang malaking pagbabago sa katawan. Kahit magtrabaho pa ito ng 12 oras, hindi na niya nararamdaman ang sakit sa likod. Hindi na rin nagugutom basta-basta. At minsan naranasan pa ni Hener na hindi kumain ng 4 na araw ngunit wala siyang nararamdamang gutom ni isang beses. Dahil sa kalagayan, nagpasya si Gina na samahan ito sa isang albularyo dahil baka kung anong elemento na ang sumapi sa katawan nito. Nang makarating sa tahanan ng albularyo, kagad nitong hinawakan ang noo ni Hener. "Iho, sobrang swerte mo naman. Nasa sayo ang mutya ng bigas. Alam mo bang bihira ang pinagpapala ng ganyang mutya?" Wika ng albularyo. Biglang naguluhan ang mag-asawa sa sinabi nito. "Sige na, ilibas mo ang ginintuang butil na kumikinang na nariyan sa bulsa mo." Wika ng albularyo. Laking gulat ni Hener sa nadinig dahil alam nito ang tinatago. Dali-dali naman itong inilabas ni Hener. Hinawakan ito ng albularyo. Inilublob sa katas ng kalamansi. Laking gulat ng mag-asawa nang bigla itong nagpaikot-ikot at biglang nagkaroon ng maraming bula sa ibabaw. Ito pala ang paraan para malaman kung yun talaga ang totoong mutya ng bigas. Ipinaliwanag na rin sa kanya ng albularyo ang gamit. Ito pala ay nagbibigay ng lakas ng katawan. Kakayahan na hindi magutom ng ilang araw at sa pagkakataong yun. Naintindihan na nila kung bakit gano'n na lamang ang lakas at pagkawala ng gutom ni Hener. Magmula nang malaman nila ang lahat ng yun, sinamantala ito ni Hener. Halos walang katapusang pagtatrabaho ang ginawa niya. Kasabay nito ay 3 beses na lamang kumakain sa isang linggo. Makalipas lang ng halos 2 buwan, ang barong-barong na tahanan unti-unti nang nagiging konkreto. Ito ang bunga ng walang humpay na pagtatrabaho ni Hener. Ngunit isang araw, naimbitahan itong si Hener sa isang inuman. Ito ang unang beses na makatikim ng alak. Halos naging araw-araw na nga ang pag-inom. Dito na din naibubuhos ang lakas. Isa sa isang linggo na lamang siya kung magtrabaho.
Ganong katindi ang pagkalulong niya sa alak na mga panahong yun. Hanggang sa isang gabi, pagka-uwi sa tahanan, naabutan niyang umiiyak si Gina. Dali-dali naman niya itong nilapitan at tinanong kung bakit. Wala na akong makita. Hindi na kita makita. Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Kaso wala ka ng ibang inatupag kundi ang pag-inom mo. Uuwi ka sa gabi ng lasing. Gigising sa umaga para magpakalasing ulit. Hindi ko na alam kung paano pa tayo makakapag-usap ng matino. Hindi ko na kaya. Wika ni Gina. Bigla itong napaluhod at tumulo ang luha ni Henner. Napagtanto niya ang naging kapabayaan. Dahil sa pangyayaring to, kinaumagahan, dali-dali siyang naghanap ng mapapasukan na trabaho sa pagdanais na makaipon muli para sa pangpagamot ng asawa. Nakakuha namang kagad ng trabaho, ngunit halos 5 oras pa lamang siya sa paggawa. Halos sumiga na ito sa sahig dahil sa nararamdamang sakit ng likod. Kagad naman itong pinauwi ng amo. Habang nakahiga sa tahanan, naalala niya ang mutya ng bigas. Binuksan ng pulang tela. Labis ang pagkagulat sa nakita. Ang dating gintong butil na kumikinang, ngayon ay tila abo ng kulay itim. Sa puntong yon, napabulong na lamang siya sa kanyang sarili. Patawad ho, Panginoon. Nagamit ko yata ang biyaya mo sa akin sa maling paraan. Wika ni Henner. Makalipas ang 1 buwan, bumalik na sa normal ang buhay ng mag-asawa. Ang dating hindi basta-bastang napapagod na katawan, ngayon ay nag-iinda na matinding sakit sa likuran. At ang naipundar na konkretong bahay, unti-unting bumabalik sa barong-barong. Samantalang itong si Gina naman, nanatili na lamang bulag. Labis na pagsisisi ang naramdaman ni Henner. Minsan ay wala na itong ganang bumangon pa. Gayunpaman, lakas ng loob at pag-asa na lamang ang ginagamit na sandata sa lahat ng yon. Sa kasalukuyan, 1 taon na din ang nakakalipas magmula nang mawala si Gina. Si Henner naman, nakikitira na lamang sa mga kapatid sa syudad ng Maynila. Kaya naisulat niya ang kwentong ito para maging palatandaan sa lahat na kung anuman ang meron ka ngayon sa isang iglap, pwede itong maglaho kapag itaas na ang nagpasya. Kaya huwag mong gamitin sa maling paraan ang lahat ng biyayang ibinibigay sa'yo. Lahat ng biyayang natatanggap, dapat gamitin sa kabutihan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.